Manalangin po tayo. Hallelujah! Panginoon, maraming po salamat sa patuloy na pagkakataon na binibigay mo po sa amin na kami po ay makapag-aral ng salita. Salamat po dahil libre ang pag-aaral namin ng mga salita at tuwing may gawain kami. Salamat po at nakakapakinig kami ng mga salita. Hindi lahat ng Kristiyano ay nasa ganitong kalagayan na madalas na nag-aaral ng salita. Datapwat, salamat sa Jesus the True Light ay Church ay may mga ganitong kaming programa na patuloy po naming binabahagi ng libreng salita. Nawa pagpahalagan po ng bawat isa ang iyong mga salita at patuloy na maintindihan at maunawaan namin. Alam namin na ito'y nasulat, ang Biblia ay nasulat para maintindihan namin, maunawaan, at matupad namin ang mga bagay na nakalagay po sa inyong mga salita. Samahan niyo po kami sa gabing ito. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa amin, manguna sa amin, pumatnubay po sa amin. Salamat po, Ama, at dalangin po namin na patuloy na humikayat ka ng mga kapatid, ng mga tao na pagpapahalagahan ng salita, pakikinggan at tutuparin ang iyong mga kalooban, ang iyong mga salita. Salamat po, Ama, ang aming mga mahal sa buhay na wala pa po sa aming kanyang tahanan. Kayo po mag-ingat at magligtas sa kanila sa anumang kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Yesus ang tumaki po sa kanila at nawa makarating po sila na malalhati sa aming kanyang tahanan upang makapakinig din sila naman ng iyong mga salita. Salamat po at patuloy po naming binabalik ang pinakamatas na papuri sa iyong pangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Sandali lang po. Okay, magsimula na po tayo. Gaya ng nasabi ko kanina, ang ating pag-aaralan ay magsisimula patungkol po sa Galatians chapter 2, 15 to 21. Justified by faith alone. Yan po ang ating topic. Justified by faith alone. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi ng pag-aaral patungkol po sa sulat ni Pablo sa Galatia, no? Galatians 2:15 to 21. Mag-review po muna tayo sa nakaraang ating pinag-aralan sa chapter 2, 11 to 15, no? Ano po ang yung ating nakapag-aralan ng nakaraang Wednesday ay nag-meet si Pablo at ang iba pang mga apostol dahil yung dulo po nung yung sa verse 10, nung sila'y maghiwa-hiwalay, nagkamayan po sila at sinugo po nila si Pablo at si Barnabas para magbahagi ng salita ng Diyos sa Antioquia, no? So, nagkaisa sila na itong si Pablo ay preacher o siya po ay apostol ng mga Hentil at itong si Pedro naman ay apostol ng mga Hudyo, no? So, nagkasundo po sila na sila po ay magtulong-tulungan upang patuloy na mapalaganap ang salita ng Diyos noong unang panahon. Ito po ay first century, mga mananampalataya ng Panginoon during the first century. At alam natin na si Jesucristo ay napako na sa krus at siya po ay nabuhay na muli sa mga patay. At mula nung sa Acts 2 na sila po ay nabautismo ng banal na Espiritu, nagsimula po doon ang Kristyanismo sa panahong yaon na kung saan sa pamagitan ng pangaral ni Pedro sa isang pangangaral niya ay 3,000 mga katao na ang
sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, nanganak ang Kristyanismo o ang pagiging Kristiyano ng panahong yun, yun po ang pasimula na nag-boom ang salita ng Panginoong Hesus, kumalat at kinilala ng maraming mga Hudyo sa panahong yun na si Hesukristo ang Mesiya. Datapwat marami rin ang hindi naniniwala, no? At dumating ang pagkakataon na nang pumasyal si Pedro sa Antioquia at upang bisitahin ang church sa Antioch, ay laking gulat niya dahil marami mga tao na naroong hentil na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no? Ang mga yoon ay mga hentil, ang ginamit po doon sa lugar niyon ay walang iba kundi si Pablo at si Bernabe, no? At pagkatapos po noon, tinanggap na niya na may mga hintil na nakakilala na rin sa ating Panginoon. At tinanggap niya ito at nakisalo sa sa kainan, no? Sumalo tong si Pedro sa kainan ng mga hentil. Nasa isang mesa lang sila. So, wala nang problema, tanggap na ni Pablo. Yamang to si Pablo ay apostol ng mga Hudyo, no? At lubos ng kagalakan nila dahil nakita nila na ang mga hintil din ay tumanggap ng salita ng Diyos. Pero sabi po sa susunod na talata sa verse 12, pero dumating yung mga ilan sa mga tinatawag na kapatid, na sinasabi mga kapatid sila, mga kapatid nila sila, ay ito pong mga kapatid na ito na sinasabi nila na sila daw po ay sugo ni Santiago, no? Nagaling sila sa Jerusalem, no? Pero makikita po natin kung paano dinepensahan ni Apostol Pablo ang bagay na ito, no? So, subalit, alam natin na sa Acts 15, sinabi po doon na hindi naman pala talaga sila sinugo, kundi itong mga taong ito ay mapanggulo at hinikayat yung mga hentil na naroon na magpa-circumcise, no? Magpa-circumcise dahil ang circumcision ay work of the law, isa sa mga gawain ng kautusan na kinakailangan daw nilang ganapin dahil hindi sila mapapabilang sa anak ng Diyos o sa tao ng Diyos, persons of God o God's people, kung hindi daw po sila magpapatuli o kung hindi sila magpapa-circumcise. At ang bagay nito, itong mga taong ito na nagsasabi ng mga ganon, ay nahikayat ang ilan sa mga Hudyong naroroon. Laking gulat nitong si Pablo dahil itong si Pedro na dati ay nakikisalo sa kainan sa table ng mga hentil, na dumating itong mga Hudyong ito na sinugo daw sila ni Santiago, ay umalis siya sa table ng mga hentil at lumipat din sa mga hapagkainan ng mga Hudyong bagong dating na sinasabi nila na sila'y sinugo ni Santiago. Pero kung titingnan po natin, wala pong sinugo si Santiago. Yun po ang sinasabi niya sa Acts 15:19. Kung mababasa niyo po doon, malalaman po natin na wala naman palang talagang sinusugot itong si Santiago. Kung makikita po natin ang mga taong ito ay manggugulo na sinisikap nilang guluhin ang pananampalataya ng mga hentil na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, nung nakaraang Miyerkules na pag-usapan po natin kung paano dinepensahan nitong si Pablo ang tunay na ebanghelyo ni Kristo, no? So, maging itong si
Pedro ay kanyang sinalangsang, no? Ang sabi po dito sa verse 16, dahil nang makita ni Pablo na gumaya sa kanya ang ibang mga kapatid na naroon, no? So ibig sabihin, itong ginawa tong ni Pedro ay ginaya ng mga mananampalatayang Hudyo, maging si Bernabe na kasama ni Pablo sa ministry, no? Sila po ay magka-partner sa ministry, sila po si Barnabas ang kapartner nitong si Pablo sa kanyang first missionary journey, ay nahikayat din ni Pedro, no? Kaya sabi sa verse 13, pati si Bernabe ay natangay sa kanilang pagkukunwari, no? Kaya nang makita po ni Pablo na may mga nanggaya, no? So, nanggaya doon kay Pedro na mga mananampalataya, maging si Bernabe na kanyang kasama, ay tumayo siya. At hindi niya pinilampas yung ganitong pagkakataon. Kaya siya ay sumalangsang sa ginawa nito si Pedro. Now, so kung makikita po natin, merong confrontation na nangyari. So, matatanong natin, bakit ganyan naman tong si kapatid ni Pablo, hindi man lang niya sinekreto, no? Kasi involved na dito yung maraming mga Kristiyano na gumaya sa kanya. Parang naging hypocrite po itong si Pedro, no? Hindi niya ito ginawa na salansangin si Pedro para magmayabang. Hindi niya ito ginawa na salansangin si Pedro para ipakita na mas mataas siya kaysa kay Pedro. Hindi, kundi dahil nakita niya yung mga tao ay gumaya din naman sa maling ginawa nitong si Pedro. Kaya sabi niya, nang makita kong ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap ng lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? So, doon tayo nagtapos, no? So, nakaraang Miyerkules sa verse 14 na ang sinabi niya kay Pedro na ikaw na Hudyo ay namumuhay na parang hintil, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? No? So, kung makikita po natin, talagang dalawang magkaibang tao ang hentil at ang Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, meron silang tinatawag na Torah o mga batas ang kanilang sinusunod at nagsisikap silang sundin ang kanilang mga batas. Dapat ang mga hentil ay talagang mga makasalanan. Sila'y tinatawag na tao na kung saan ay wala silang kautusan na nag-guide sa kanila. Sila ay immoral, yung mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sila ay mga makasalanan. Yun ang pakilala sa kanila ng mga Hudyo, no? Datapwat tong Hudyo ay inaari nilang sila ay ganap, matuwid, na inaari nilang sila ay may kautusan na sinusunod na binigay ng Diyos sa kanila, no? So, nagkaroon ng pagtatalo na dinipensahan nitong si Pablo ang magandang balita na kanyang pinabahagi at na tinanggap ng maraming mga hentil na kung saan mga hentil na ito ay nabago ng buhay at patay naman sila ng mga Hudyo na ito nang makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo, lubos na naniwala at sumampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na pag-aalay ng kanyang buhay para sa lahat ng tao, siya ay sumampalataya sa Panginoon, no? Kaya nga sabi sa verse 15, kung makikita po natin, no? Sabi dito nakita po natin na napakahalaga ng bagay na iyon na pagkasabi ng katotohanan na itong si Pablo, dahil kung siya'y tatahimik, parang ipapalagay ng mga Hudyo na naroon at ng mga hentil na naroon na tama
ang ginagawang pangkumbinsi ni Pedro upang ang mga tao ay lumayo sa tinatawag ng magandang balita o mabuting balita, no? Kaya nga sa verse 15, no, sabi dito, kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi nagkasalang hentil, no? So, alam nila na sila'y mga Hudyo na ipinanganak silang Hudyo at nang sila'y lumaki, meron na silang sinusunod na batas. Meron na silang mga sinusunod na mga batas na kung saan lumaki sila na tinuturo na kanilang mga magulang na maging malapit sa Diyos, no? Kaya ganun na lang ang mga Hudyo na kung saan malayo sila sa hentil, ni hindi sila dapat kumain na kasama ng mga makasalanan. Yun ay batas nila nung unang panahon, no? Kaya nga dumayo si Pedro nang dumating yung mga sugo na kuno ni Santiago na galing sa Jerusalem, nilayuan niya tong mga hentil na nakakilala sa Panginoon at doon siya umupo at kumain sa tabi ng mga kasama niyang mga Hudyo, no? So, kung makikita po natin na napakahalaga sa kanilang tinatawag na table fellowship. Dahil, bakit mahalaga to? Isang utos sa kanila iyon na hindi sila dapat mag-agree sa buhay na isang tao na liko ang buhay, na namumuhay sa kasalanan. Kaya, hindi sila pwedeng kumain na kasama ng mga taong makasalanan. Pero itong mga taong ito ay nabago na alin na ng buhay kay Kristo Jesus. Kaya nga, si Pedro ay dinepensahan niya ang magandang balita na kanyang tinuturo na ang kaligtasan sa Panginoong Jesus ay hindi sa pamagitan ng pagsunod ng mga batas o yung tinatawag na Torah o yung mga batas na nakamulatan nila. Batas ni Moises at marami pang mga batas. Sa noong unang panahon, sa Bible, sa Old Testament, meron 600 plus na batas na sinasabi, do this and do not do this, no? So, sa dami nun, no, hindi talaga nila mape-perfect na sundin lahat iyon. At walang nakasunod talaga sa batas. Walang sino man sa mga Hudyo na bagamat sila ay binigyan ng batas ng Diyos, ang nakasunod talaga 100% sa mga batas na binigay sa kanila ng Panginoon, no? Merong sabi sa verse 15, makikita po natin, sabi po dito verse 15, kayo nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasala ng hentil. Yun ang pagkakaiba ng Hudyo at hentil. Ang Hudyo, pinanganak sila na namulat na sila na merong batas silang sinusundan na dapat nila itong sundin. Bagamat wala namang talagang nakasunod sa tinatawag na batas. Verse 16, gayaman, alam namin ang tao'y pinapawalan sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, pakinggan natin yung sinabi po ni Pablo. Sabi niya, siya'y tumayo at sinabi niya, alam namin ang tao'y pinawawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa pamagitan sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalan sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalan sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Totoo naman ang sinabi po ni Pablo. Totoo po na walang naligtas o walang pinawalan sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil wala nga po talaga nakasunod sa kautusan na perfect, na nakasunod sa kautusan, na walang Hudyo na nakasunod talaga sa kautusan. Kaya nga, ito nga ang dahilan, kaya si Jesucristo ay pinadala dito ng Panginoong Jesucristo upang ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tatlong bagay yung sinabi dito ni Pablo dito sa Acts 2 chapter 15 at 16, no?
may tatlong bagay na sinabi dito, no, ni Apostol Pablo na ginamit niya, no? Alam natin na si Pablo ay isang tao na maraming alam sa kautusan dahil siya'y lubos na Hudyo na nag-aral, no? Nag-aral patungkol sa pagsunod sa kautusan. Kabisado niya lahat ng kautusan. He knows the Torah, no? Yung Torah nito ay kautusan ng mga Hudyo na sinusunod nila. Pero ang sabi niya, kahit siya, hindi niya, bagaman siya masugid na tagasunod ng kautusan, kahit siya hindi niya nasunod ang lahat ng sinasabi sa kautusan, no? Pero ang sabi, ang pagpapawalang sala ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamagitan ng pag-aaring ganap ng Diyos, no? Ang sabi diyan, alam namin na tayo pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalan sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinagpawalang sala sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi lahat tayo ay justified lamang. Ang sino man sumampalataya kay Kristo Jesus ay justified o justified na. Pag sinabing justified, ito po ay nangangahulugan ng acquitted o forgiven. Tayo pinatawad ng Diyos, pinawalan sala lahat ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa pagsunod natin ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. No? Kaya nga, no one fulfilled the law eh. Kaya sinabi nga ni Pablo sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala nga. All have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay makasalanan. Lahat ay nagkulang, fall short to the glory of God. Walang na-justified, no? No one are justified by obeying the commandments dahil wala naman talaga nakasunod sa kautusan. No one fulfilled the law, no? Kahit na ito ay mga Hudyo o kahit na mga Hentil, walang sino man na nakasunod sa kautusan, no? Ngayon, kaya nga nagagalit nagpapaliwanag tong si Pablo dahil gusto ng mga Hudyo na naroon, no? Na pasunurin itong mga Hentil na kinakailangan kung gusto nila maging mapabilang sa anak ng Diyos, kinakailangan magpa-circumcise din sila. Hindi pa pwedeng din sila magpa-circumcise, no? Ibig sabihin, gusto na naman nilang sumunod sila sa law o sa batas, no? At kaya nga dinepensa ni Pablo na hindi sa pamagitan ng pagsunod sa batas o hindi sa pamagitan ng pag-circumcise ang tao ma-justify sa kanyang kasalanan, kundi sa pananampalataya niya kay Kristo Jesus. Naunawaan po ba natin? So, tatlong bagay. Una, yung justified na sinasabi ni Pablo. Acquitted, forgiven, declared righteous. We are declared righteous, we are forgiven, and we are acquitted. Hindi dahil sa pagsunod natin sa kautusan kasi wala naman talaga nakasunod sa kautusan. Hudyo man o Hentil, no? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang, siya ang totoong Hudyo dahil siya lang ang nakasunod sa lahat ng kautusan ng Diyos, no? Pangalawa, na sinasabi dito sa Ingles, works of the law, yung gawain ng batas, no? Pag sinabi yung works of the law, ito ay patungkol sa, ito yung pangunahing works of the law ng mga Hudyo, Sabat, yung food na pinagbabawal, at yung tinatawag na circumcision. Ito yung pangunahing works of the law na talagang mariin na ito'y ginagawa talaga nilang mahigpit sila dito sa tinatawag na pagsunod sa Sabat. Kaya nga, kahit na mahuhulog na yung kailang tupa sa bangin, o kahit na may tao silang makitang nahulog sa
bangin, hindi nila ililigtas dahil mahigpit na sinusunod nila yung tinatawag na Sabat. Hindi nila ililigtas pag araw ng Sabat, no? At yung food, pag sinabing food, walang dugo, walang kakain ng dugo, walang kakain ng mga pagkaing hinandog na sacrifice sa idols, no? So mahigpit sila diyan. At pangatlo, yung tinatawag na circumcision, yung pagtutuli na kinakailangan kung gusto mo maging makabilang sa pamilya ng Diyos, kinakailangan magpa-circumcise ka. Pero dinidiin ni Pablo na ang lahat ng yan ay works of the law. Nasa ilalim yan ng batas. Pero ang kailangan lang ay yung panampalatayanan natin, si Jesucristo, no? Na siyang sumunod sa lahat, na fulfilled na lahat ng batas, na dahil sa kanyang tayo lang, natanging sa kanya lang tayo dapat sumampalataya. At tandaan natin, yung work of the law na ito is nothing to do with good works, no? Dahil yung ibang sinasabi, works of, hindi na tayo dapat gumawa hindi na tayo dapat gumawa. Yes, hindi na tayo dapat gumawa ng mga anong bagay na yung works of the law, yung patungkol sa mga batas na sinusunod ng mga Hudyo, gaya ng Sabat, pagkain ng mga dugo, mga sacrificious idol, kagaya ng mga circumcision, no? Nothing to do with good works, no? Yung the works of the law dito ay nothing to do, ay hindi kasama dito yung tinatawag na pagtulong sa mga mahihirap, no? Ito po ay gawain mabuti. Alam natin na nag-glorify ang Lord sa mga gawain mabuti, no? So, ano ang bagay na ginagawa natin? Sabi nga sa Colossians, lahat ng bagay natin ginagawa, gawin natin sa ikapupurit kaluluhati ng ating Panginoon. Naluluwalhati ang Panginoon, ito ay mabuti, no? Pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga nangangailangan, pag-ibig sa mga magulang, yan po ay good works, no? Ito po ay nag-glorify natin si Lord. Ito hindi natin dapat alisin. Pero yung sinasabi ni Pablo, no, works of the law, yung mga batas nila na kung saan hindi sinusunod nila ito, na talagang masyado silang masugid na tagasunod ng batas na ito, pero napapawalang kabuluhan nila yung pag-ibig para sa Diyos at pag-ibig para sa kapwa, no? Okay, so gusto nila na ang mga hentil ay sumunod din ng mga batas. Pero yung mga batas na ito ay binigay ng Diyos para lang sa Hudyo. At nang si Jesucristo ay mapako sa krus, nakita po natin na siya ang tumupad ng batas dahil hindi nga matupad ng mga taong lahat ng batas na binigay ng Diyos. Kaya nga si Jesucristo ay pinaparito niya sa lupa upang na ang kaligtasan hindi sa pamagitan ng pagsunod sa batas, kundi sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. So, ito yung pinakatatak na tayo ay tunay na anak ng Diyos, no? Tandaan natin kung meron tayong pananampalataya kay Kristo Jesus, no? Dahil kahit Hudyo ka man o hentil, no one declare righteous by obeying the law. Dahil wala talagang nakasunod sa batas. Pero ang sabi ni Pablo, yung pananampalataya, yung faith dito na tinutukoy o pananampalataya na tinutukoy sa verse 15, 16, ang tawag po dito ay means faithfulness. Hindi lang to pagtitiwala kay Kristo Jesus, no? Kundi trusting God for the works of Jesus. Nagtitiwala tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. It's not only believing by faith, but by Jesus fulfilled all the laws. Yung ginawa ng Panginoon Jesus na pagsunod niya
sa lahat ng batas na inutos ng ating Panginoon. So, the true Israel and the true Jews, Hudyo, tunay na Hudyo, ay si Jesucristo na ating Panginoon. Siya yung tinutukoy na seed of Abraham, offspring of Abraham, not offsprings, walang S, kundi offspring of Abraham. Walang iba, isa lang ang tinutukoy doon. Walang iba kundi si Jesucristo. Dahil siya lang ang tumupad ng batas. Siya lang nakatupad ng lahat ng batas. And faith here is not only trusting Jesus, but through the faithfulness of Jesus Christ. He fulfilled the law. Siya ay tapat na sumunod sa utos ng Diyos. Siya yung tapat na sumunod sa na mamatay at mapako sa krus, na kahit alam niya sa sarili niya yung mararanasan niyang napakahirap, no? Pero sinunod pa rin niya ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Ama, no? So yung justification na narito, ginastified tayo sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo by faith in His faithfulness. Pananampalataya kay Kristo Jesus dahil sa katapatan ng ating Panginoong Jesus na siyang Messiah. No? So, tandaan po natin na ang tao ay hindi pinawalang sala sa pamagitan ng, hindi siya pinawalang sala sa pamagitan ng kautusan. Dahil wala ngang nakasunod sa kautusan. Yan yung sinasabi sa verse 15 hanggang 16. Kaya nga sabi ni Pablo, tayo rin naman, no? Tayo rin naman, we too have put our faith in Jesus Christ. Kinakailangan tayo rin naman ay ibigay natin, maglagay tayo, ibigay natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit ang mga Hudyo na may kutusan ay hindi naligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kutusan. Walang tao ang makakamit ang katwiran sa sarili niyang gawa. No? Tandaan pa natin yan. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay tinatawag na biyaya, kasama yung tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoon Hesus at pananampalataya dahil siya ay faithful na sumunod. No? Jesus Christ is so faithful. Dahil sa tapat siya, sinunod niya ang lahat ng batas, no? Even yung kanyang pagkapako sa krus, Jesus Christ is so faithful, no? Napaka tapat ng ating Panginoon. Kaya kay Kristo lamang dapat natin ilagak ang ating pagtitiwala at ang ating pananampalataya, no? So kung gusto pa po nating maintindihan yung yung Galatians 2 verse 16, basahin po natin yung Book of Romans, no? Yung aklat ng mga taga-Roma, makikita po natin mas malinaw na pinaliwanag po dito ni Apostol Pablo. Now, sa verse 17, sabi po sa talatang 17, ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalan sala sa pamagitan ni Kristo, ay natagpuan kaming makasalanan pa, nangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi, no? Tandaan po natin, hindi lang dapat sa hintil o hindi lamang hintil ang magbago ng kanilang status. Dahil itong mga hintil na ito, na original na makasalanan, original na sila ay ang mga hintil, ang mga hintil na kagaya natin ay tunay na makasalanan at immoral at walang batas na tinutukoy na sinusunod kagaya ng mga Hudyo dahil sila'y may batas na sinusunod. Kaya very boastful sila na sa pagsunod nila ng kautusan, akala nila ay maliligtas sila. Pero hindi gayon, no? So, sinasabi po dito ni Pablo na ngunit sa verse 17, ngunit kung sa pagsikat naming
mapawalang sala sa pamagitan ni Kristo ay matagpuan kaming makasalanan pa. No? Sabi po diyan sa Ingles. Tandaan po natin na walang sino mang Hudyo o Gentiles na tunay na kasunod sa kautusan. Hindi tayo pwedeng maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, nag-change ng status itong mga hentil, no? Ibig sabihin, mula sa makasalanan, hentil, mula sa pagsuway sa Diyos, mula sa walang kautusan, sila ngayon ay nag-turn ng kanilang sarili sa Diyos. Sinampalatayanan nila ang Diyos ng walang na si Yesu Kristo ang tanging tagapagligtas, na dahil yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus, no? Nanampalataya sila sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, nagbago ang kanilang status mula sa makasalanan, naging justified sila, inaring ganap sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus at pananampalataya sa katapatan ng Panginoon Jesus na ginawa niya ang lahat ng batas, baging ang kanyang pagkapako sa krus ay lubos na kinagalak ng ating Ama, no? So, sabi diyan, si Yesu Kristo ba ay nagpo-promote ng sin ng kasalanan dahil si Jesus ay alam natin na nakikisalo din sa mga makasalanan nung siya'y narito sa lupa, no? Gusto ng Panginoong Hesukristo na makita na pwedeng magbago ang isang tao, no? So, ito na nga ang nangyari, ito yung depensa ni Pablo na mga hentil na ito, bagamat sila'y makasalanan, ay naakay naman ng palataya sa Panginoon at na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa pagsunod sa mga kautusan, no? So, ang gusto mangyari ng mga taong yaon na naroroon na ginugulo ang pananampalataya ng mga Hudyo at ng mga bagong Kristiyanong hentil ay magpa-circumcise, magpatuli itong mga hentil dahil yun ang kanilang kautusan na kung gusto nilang mapabilang sa pamilya ng Diyos na sila ay magpatuloy rin naman. Kaya sabi sa verse 18, sabi ni Apostol Pablo sa talatang 18, ngunit kung tinatayo kong muli ang winasa ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. May sinasabi siya na kung tinatayo ko yung tinatayo ko muli, yung winasak ko na, winasak na niya. No? Ano yung winasak na niya? Yung wall na nagseseparate between Jews and Gentiles. No? Ano yung wall na nagseseparate sa Jews and Gentiles? Yung works of the law. No? Winasak na niya yun. Siya'y masugid na tagasunod ng batas. Siya'y masugid na tagasunod ng Torah ng unang panahon na hindi pa niya nakakakilala kay Kristo Jesus. Pero, winasak ko na iyon. Ngayon, sabi niya, kung itatayo ko pa, yung bagay na winasak ko na, ako'y magiging isang makasalanan muli. No? Ang sabi diyan, sa verse 18, kung tatayo kong muli ang winasak ko na, pinapakita kong makasalanan nga ako. Pinapakita kong makasalanan nga ako. Hindi pa ako laya, ibig sabihin. Pero alam na niya na ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay itong paraan upang maligtas ang tao, no? So, winasa ko na ito. Maging si Pablo, iniwanan na niya yung lumang pagkatao. Kaya nga sabi dito sa verse 18, ang buhay Kristiyano ay ang buhay na kay Kristo. Sabi niya sa verse 19, ako'y namatay na sa kautusan. I died. Sabi niya, I died to the law. Ako'y namatay na sa kautusan. Sa pamagitan rin ng kautusan upang kayo ngayon mabuhay para sa Diyos. No? So, ako'y namatay na sa kautusan. I died to the law. No? Namatay na ako. Patay na ako. Hindi na ako kagsunod ng kautusan. No?
Alam natin sa marriage, magiging free lang isang tao na makasal muli kapag patay na yung kapartner niyo o yung asawa niya. Ganyan din si Pablo, patay na ako sa pagsunod sa kautusan, no? At nakipagkaisa na siya kay Kristo, no? So, sinasabi po dito sa verse 19, ako'y napako, sa verse 20, ito po ang napaka verse na alam ng lahat ng mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, ako'y napako na sa krus, no? Paano siya namatay sa kautusan? How? They died to the law. Paano siya namatay sa kautusan? Paano? Yung sinabi niya sa verse 20, ako'y napako na sa krus kasama ni Kristo. I died to the law because I crucified myself with Christ. Pinako ko ang sarili ko kasama ni Kristo, no? Ako'y napako sa krus kasama ni Kristo at hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, no? I died to the law, no? Namatay na siya sa pagsunod sa kautusan. How? Pinako niya ang kanyang sarili kasama ni Kristo sa krus. If you believe in Jesus Christ, no? Your own self, isabi diyan, ako'y napako na sa krus kasama ni Kristo, kaya hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Dahil napako na siya sa krus, kasama ni si Kristo, yung old self niya, yung lumang pagkatao niya, na masyado siyang, dati, masyado siyang masugid na tagasunod ng kautusan. Siya nga ay ang ginagawa niya, yung mga taong sumusunod kay Kristo Jesus, pinapatay niya, pinarurusahan niya, binabato. Naroon siya nung si Stephen ay mamatay sa pamagitan ng pagbabato ng mga tao. Sinaksihan niya yon, no? Masugid siyang tagasunod sa kautusan. Pero sabi niya, napako na ako. I died to the law, namatay na ako. No? Patay na ako sa pagsunod sa kautusan. Bakit namatay? Dahil pinako ko ang aking sarili kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. No? Namatay siya, yung dating siya. Namatay yung lumang pagkatao niya na makasalanan, na tagasunod ng mga batas, na hindi naman niya masunod lahat. Dahil nung araw, ang bawa 100% ang kautusan, pero isa lang ang hindi mo masunod. Lahat hindi mo na nasunod. Wala talagang nakasunod. Naunawaan natin? No? Sabi diyan, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. No? So, alam niya sa sarili niya na hindi na siya ang narito, na bago na siya. Binago na siya ni Kristo na nasa kanya. Binago na siya, no? Dahil si Kristo na ang narito sa aking puso, narito sa aking buhay, I live by the Son of God who loves me and gave Himself to me. At ang buhay nabubuhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ito ang dahilan. Kaya naging malaya si Pablo dahil pinako na niya ang kanyang sarili, ang kanyang lumang pagkatao sa krus kasama ng Kristo. At hindi na siya ang nabubuhay. Hindi na yung old self. Hindi na yung taong masugid na tagasunod ng kautusan, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. This life you are living is living with Jesus. Itong buhay na ito na kinabubuhay ni Pablo at kinabubuhay din natin, kinabubuhay natin kasama si Jesus. Kaya we are free, no? Ibig sabihin, malaya na tayo. Pinalaya na tayo ng Diyos sa pagsunod sa tinatawag na mga gawa ng laman, gawa ng kautusan, no? Hindi na tayo dating makasalanan. We are Gentiles. Ang mga Gentiles ay
numero unong makasalanan, numero unong mga immoral. Yun po ang pakilala ng mga Hudyo sa mga hentil na yun. Pero dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus at sumampalataya sa faithfulness ng kanyang faithfulness of the Messiah sa mga gawa na ginawa ng Panginoong Jesus na kinalugdan ng ating Ama, na tayo ngayon ay nananampalataya na dahil sa Kanya tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So this is the sign or emblem of the true people of God, the faith in Christ, ang pananampalataya natin kay Kristo. So we are one in Christ, acceptable in the family of God. So, ang biyaya ng Diyos ay sapat at ganap. Dahil sa Kanya, dahil sa biyaya ng Diyos, no? Sabi sa verse 21, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y napawalan sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. No? Kaya nga, ayaw natin mapawalang halaga ang kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya naniniwala tayo na ang biyaya ng Diyos ay sapat at ganap. Kung kaya hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, no? Alam natin na si Jesucristo lang ang nagligtas sa bawat isa sa atin. Sapat na ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus, wala nang dapat tayo pang idagdag, no? So, ito ang dahilan kung bakit tong si Pablo ay lubos na talagang pinanindagan niya na ang mabuting balita na kanya pinangaral ay tunay na tapat at totoo, no? So, ang conclusion, kung makikita po natin nang sila ay nagkatipon-tipon itong mga alagad panghuli, ano, kung sila ay nagkatipon-tipon at inayos nila yung problemang ito noong unang panahon, ay may mga problema rin nag-arise, no? Now, bilang si Santiago ang leader ng mga apostol noong unang panahon, ang sabi niya, kaya't sa verse 19 ng Acts 15, verse 19, Acts 15:19, nagpatuloy si Santiago, ito ang kanyang conclusion. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating pahirapan ang mahentil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inhandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises binabasa na sa mga sinagogo at yung araw ng pananang pamamahinga, at ang mga aral niya itinuro sa bawat bayan. So, yun ang conclusion po ni Santiago sa problemang ito. Dahil nga sa problemang ito, nagkaroon ng confrontation si Peter at si Paul, at inayos po nila yung problemang ito. Kaya sumayo si Santiago at sinabi niya na huwag nating pahirapan ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. So, hindi tama na ang conclusion ni Santiago na sila pa ay bigyan natin ng isang pahirap pa. Isa yung tinutukoy niya dito ay tinatawag na circumcision, no? So, yun po ang utos po ni Pablo. Tinanggap po nila na ang pananampalataya kay Kristo Jesus, ito lamang ang paraan, sapat na upang tayo po ay maligtas, no? So, ang sabi, wag nating pahirapan ang ating mga kapatid na lumapit sa Diyos o yung mga hentil, no? So, kaya nga makikita po natin sa ibang bahagi ng kalusaltan, sinabi na Panginoon, no more Gentiles or Jews. Lahat pantay-pantay na. Lahat pwede nang lumapit sa Diyos, no? Kasi noon mayayabang mga Hudyo dahil alam nila sila lang ang ligtas, no? Pero salamat sa Diyos dahil
ang kaligtasan ay binigay din niya sa mga hintil na kagaya rin po natin. So, napakaganda at mga susunod pa nating aralin ay abangan ninyo para lubos nating maunawaan kung ano yung mga nilalaman ng Book of Galatians. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po at patuloy na inihayag mo po sa amin ang iyong kalooban, ang iyong naisin, Panginoon. Maraming salamat dahil sa pamagitan ni Kristo Jesus na dapat sa Kanya lang kami sumampalataya at hindi lang tunay na pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya, kundi naniniwala rin po kami sa faithfulness na ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, sa faithfulness na siya ang aming Mesaya, ay natanggap po namin ang walang hanggang buhay o buhay na walang hanggan na nagmumula po sa iyo. Na kung kami sasampalataya sa Kanya, kami inaring ganap. We are justified, kami inaring ganap, inaring walang kasalanan, no, inaring acquitted sa lahat ng aming mga kasalanan dahil kay Kristo Jesus na siyang tapat na aming Panginoon. Salamat po, tulungan mo kami na patuloy na sa pamagitan ng pagsunod sa iyo, Panginoon, pananampalataya at pagsunod sa iyo, kami po ay inaaring ganap mo, Panginoon. But we know, Lord, na dahil sa pagsunod sa iyo, Panginoon, gusto namin mag-glorify ka. We can do good works, Panginoon, upang maluwalhati at maparangalan si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Hindi dahil sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya para kami maligtas, kundi dahil parang maluwalhati at mapapurihan lang si Jesus sa aming mga buhay. Lord, sa mga oras na ito, anumang pangangailangan ng mga kapatid, kayo po ang tumulong sa kanila. Sa lahat ng mga kapatid may mga problema, mga sakit at karamdaman, abutin mo po sila, huwag mo po silang pababayaan. Samahan mo po ang bawat kapatid na may mga laban sa kanilang pangangatawan, may mga nahihirapan, may mga pagsubok na dumadating sa kanilang buhay. Tulungan mo po, Panginoon. Alam namin na kami layana sa pamagitan ni Kristo Jesus. Binigyan mo kami ng kalayaan upang patuloy na ikaw'y mapaglungkuran namin at patuloy naming mahalin, sambahin at paglingkuran. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya ng pag-ibig, biyaya na pananampalataya at biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob mo po sa amin. Purihin ka sa lahat ng ito. Ikaw maghari ngayon, bukas, sa magpakailanman sa aming mga buhay. Purihin ang ngalan mo, O Diyos, luwalhati sa iyo, sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Ito pong aming panalangin. Amen.